Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Magkakaroon ng pahinga ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP Men's at Women's Basketball Tournaments para magbigay daan sa mga home games ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Nobyembre 16 ang huling araw ng paglalaro ng men's at women's at ang mga natitirang laro sa second round ng women's ay sa Nobyembre 23 habang hindi pa nade-determina ang mga araw para sa mga laban sa Final Four. Matatapos naman ng men's tournament ang kanilang mga laro sa second round sa Nobyembre 16. Magsisimula ang unang home game ng Gilas laban sa New Zealand na nakatakda sa Nobyembre 21 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Tatapusin naman ng Team Philippines ang kanilang home games laban sa Hong Kong na nakatakda sa Nobyembre 24 sa kaparehong venue. Makakatulong ang pahinga sa UAAP kay reigning most valuable player Kevin Kiambao ng Lasal na miyembro ng Gilas Pilipinas. Nakapagrehistro ng 12.5 points, 4.5 rebounds at 1.5 assists si Kiambao sa unang dalawang laro sa qualifiers ng Gilas. Nakapagtala ang 6'6" forward ng 10 puntos, 6 na rebounds at 1 assist laban sa Taiwan at 15 puntos, 3 rebounds at 2 assist laban sa Hong Kong noong Pebrero. Napanalo ng Gilas ang dalawang laro na iyon para pamunuan ang Group B katabla ng New Zealand. Samantala, magpapatuloy naman ang junior high school basketball tournaments ng UAAP sa kalagitnaan ng qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ni Filipino boxer Charlie Suarez na ipagpatuloy ang kanyang mga panalo para lumapit sa minimithin nitong World Boxing title. Mula sa kanyang technical knockout panalo laban sa American hitter na si Jorge Castañeda noong Setyembre 20, nagbabalik ang Filipino boxer sa bansa at sinabi niya na kabisado niya na ang mga last-minute changes sa kanyang mga kalaban kaya nakatulong ito sa kanyang panalo. At dahil sa panalo, layunin ni Suarez na magkaroon ng showdown laban kay reigning WBO Junior Featherweight Champion Emmanuel Navarrete. Ayon kay Delphine Bohols, ang trainer ni Suarez, na kapag nagkaroon ng injury kahit sino man kay Navarrete o ang kanyang kalaban na kapwa Meksikano na si Oscar Valdez sa Disyembre 7 na gaganapin sa Arizona, ay nakahanda si Suarez na palitan ito. Naintindihan ng 36 anyos na katutubong Sawata, Davao del Norte na ang potensyal na paglaban niya kay Navarrete ay isang importanteng laban dahil nagkakaroon na rin siya ng edad. Sa kasalukuyan may 18 panalo si Suarez, wala pa rin itong talo at 11 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang panalo na lamang at malalampaso ng University of Santo Tomas ang first round ng UAAP Season 87 Boys Volleyball Tournament. Ito ay matapos madaling dispatchahin ng Junior Golden Spikers ang University of the Philippines Integrated School 25-6, 25-7 at 25-7 nitong Miyerkules na ginanap sa Paco Arena sa Maynila para sa kanilang ika-6 na sunod-sunod na panalo. Nakapagtala ng 33 kills at 12 service aces ang UST laban sa UPIS kung saan nakagawa ng 4 na puntos sa service line si middle blocker Zach Maude. Si reigning most valuable player John Chris Aiko at Jeric Luston ay nakapag-ambag naman ng tig 7 puntos bawat isa. Bumagsak naman sa 0-6 kartada ang UPIS.
Layunin ng Junior Golden Spikers na makompleto ang sweep sa first round laban sa Far Eastern University Diliman na nakatakda itong Sabado na gaganapin sa kaparehong venue. Samantala, layunin ng UPIS na kunin ang kanilang unang panalo laban sa Ateneo na wala pa ring panalo sa loob ng 6 na laro itong darating na linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.